Naku po mga kababayan, masamang balita po ulit ito. Kasi si Senador Rodante Marcoleta ay nakitaan ng mild pneumonia at degenerative disease mga kababayan. Ano kaya ito mga kababayan na karamdaman? Nako, grabe itong ginawa kay Senador Marcoleta mga kababayan. At ito alamin natin po dito sa balitang hali sa GMA News mga kababayan. Mild pneumonia at degenerative disc disease. Senador Dante Marcoleta base sa mga x-ray na isinagawa sa kanya habang nakakonfine dito sa PNP General Hospital. Ayan, naka-confine daw si Senador Marcoleta sa PNP General Hospital mga kababayan. Kaya malabo pa raw ma-discharge si Marcoleta sa ospital at madala sa sandigan o sa kulungan na Ayan, malabo pa daw madala sa kulungan at sa Sandigan Bayan, no? itinakda ng korte. Dahil sa problema sa kanyang spine, kailangan daw sumailalim sa rehabilitation therapy ang 72 anyos sa Katakot naman, no? Nakakaawa naman ang kalagayan ni Senador Marcoleta. Grabe yung ginawa nila. senador. Pero hindi naman daw maituturing na nakababahala ang nakitang mild pneumonia. Pwede raw nag-develop ito noong hindi pa siya naaaresto. Mas tumaas Sigurado. Talagang ano yan, naapektuhan din po si Senador Marcoleta. Kahit nasabihin nating matapang po yan, syempre hindi niya matanggap no yung ginawa sa kanya mga kababayan. Ikaw ba naman, labanan mo lang yung corruption, tapos ikaw pa yung ikukulong mga kababayan. Talagang nakakasakit yun ang damdamin. Lumaban ka ng patas, nilaban mo yung mga kababayan, yung mga Pilipino dito sa Pilipinas, na talagang inapi ng mga kurakot dito sa Pilipinas, tapos siya pa yung ipapakulong mga kababayan. Kaya talagang masakit po yun sa karamdaman at sa nararamdaman ni Senador Marcoleta. Kaya siguro nagkaroon siya ng mga ganitong karamdaman. daw ang blood pressure nito ngayon. Naging 160/90. At sa edad niya, mataas daw yun. Sabi ni Lieutenant Colonel Benali Bayani, ang Chief ng Internal Medicine Department ng PNP General Hospital. Sabi naman ni PNP Chief Jose Melencio Natatis Jr., hindi special treatment itong ibinibigay nila kay Marcoleta dahil nakakulong naman daw ito kahit sabihing nasa ospital. Nilinaw naman ng PNP na noong Lunes pa nila nagawa ang return of warrant ni Marcoleta sa Sandigan Bayan. Ayan mga kababayan, no? Grabe, no? Talagang matindi ang ginawa nila dito kay Senador Marcoleta. Nakakalungkot, no? Dahil hindi na natin nakikita sa television si Senador Marcoleta, lalo na dito sa sasaganang mamamayan at sa Senado. Talagang imbis makikita natin sana sa impeachment trial na nakikipagdebate din, pero hindi na po natin nakita mga kababayan. Kaya nakakalungkot. Ano po masasabi nyo dito mga kababayan? So ngayon naman po, pag-usapan natin po itong impeachment kay Boying Rimulya mga kababayan. Kumakalat kasi ito ngayon at pinapakalat daw ito sa Kongreso. At ang nagpapakalat daw ay itong si Gloria Macapagal Arroyo, yung dating presidente ng Pilipinas. At kasabwat daw umano ay si Martin Romualdez mga kababayan. So dito muna tayo mag-umpisa sa may Abante Radio. Ito na po. May ikinakasa umanong impeachment complaint na laban kay Ombudsman Boying Rimulya na kasalukuyang umiikot sa mababang kapulungan ng Kongreso. Nako, laglagan na mga kababayan, no? Yung mga kakampi ni Boying, mukhang ilalaglag na si Boying Rimulya. Anong nangyari mga kababayan? Mukhang sila na nag-away-away, nagtalo-talo na mga kababayan. Bakit ganito ang nangyari? Alaka, tuloy natin. Ayon sa abogadong si Jesus Falsis, nagmula umano ang impormasyon sa kanyang impormante. Ayon kay Falsis, sinuportahan umano ng ilang religious groups ang naturang hakbang, bagamat kwestiyon niya ang timing nito sa gitna ng mga kasalukuyang pangyayari. Dagdag niya, may alegasyon umano ng paghingi o pagtanggap ng suhol mula sa mga taong nais umiwas sa pagsasampa ng kaso laban sa kanila.
Samantala, isang text message sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavaño na galawan ito ng mga guilty ang naturang hakbang. Pumutok ito kasunod ng pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Dante Marcoleta sa Sandigang Bayan ngayong araw. Ayan mga kababayan. Yan po yung ano no, yung gustong gawin kay Boyeng Rimulya. Marami ng galit mga kababayan, kahit yung mga kaalyado niya no, yung mga kakampi nila ay nagtatalo-talo na, lalo na itong mga buaya din sa Kongreso no. Baka dumating po yung panahon ay ipakulong din sila ni Boyeng Rimulya, kaya gumagawa na po sila ng aksyon para mapa-impeach po itong si Boyeng. Naku po mga kababayan, sila na nagtalo-talo. Ano ho masasabi nyo dito mga kababayan sa nangyayari sa kanila? Hala ka. Matindi. At to sa usapan, di umano, ang nagpapakalat daw ay si Gloria, yung dating presidente, at kasabwat di umano si Martin Romualdez mga kababayan. Kasi nga 'di ba nung nakaraan, kukunin nata yung mga statement ng 18 Marines para ipanglaban dito kay Romualdez. Kaya ito siguro si Romualdez ay gumagawa na ng aksyon para i-impeach itong si Boyeng Rimulya. So, yun po siguro yung mga nangyayari mga kababayan. Ito pa, isa pa. Ito, panoorin natin sa Billionaire News kasi trending ito eh. Pangalawang Pangulo umuugong din ang usapin ng isa umanong impeachment complaint laban kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ayan na mga kababayan. I-impeach daw. Kasunod yan ng paghain ng plunder case laban kay Senador Dante Marcoleta at pagpursigi umano sa mga kaso laban sa tinaguriang contractors. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. Sa kabila ng ulat na mayroon umanong ikinakasang impeachment complaint laban kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Kamara, wala raw naririnig ang ilang mambabatas tungkol dito. Isa na riyan si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Naku, hindi mo talaga alam yan kasi secret yan eh. Alam nga naman ano yan sa iyo, ipaalam. Sino ka ba? Ngayon, so wala naman tayong na-sentence so far na ganyan. So, di natin alam kung meron na. Ganito rin ang naging tugon ni Manila 3rd District Representative Joel Chua nang tanungin natin tungkol sa issue. At wala rin anya siyang nakikitang basihan sa ngayon para hainan ng impeachment complaint si Remulla. Ito rin ang naging pahayag ni Iloilo 1st District Representative at Deputy Speaker Janet Garin na nanindigang ginagawa lamang ng ombudsman ang kanyang trabaho. Dagdag ni Garin, wala rin siyang alam tungkol sa impeachment complaint laban kay Remulla. Ang tanging narinig niya lamang ay may naghahanap ng endorser para sana sa reklamo laban kay COMELEC Chairman George Garcia, pero wala rin anyang kumagat dito. Maging si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, wala rin impormasyon tungkol sa umuugong umanong impeachment. Ko, wala daw alam tong mga to mga kababayan. Baka mamaya tinatago lang nila no. Alam naman natin tong mga to. Talagang magaling sa mga kasinungalingan mga kababayan. Complaint laban kay Remulla. Nang tanungin naman si Tino kung sa tingin niya ay posible ang isang impeachment complaint laban kay Remulla. Well, mahirap mag-speculate. Anything's possible sa politika natin. So, we just have to wait and see. Kasalukuyang aktibo ang tanggapan ni Remulla sa paghahain ng mga kaso at pag-iimbestiga laban sa ilang opisyal ng gobyerno, lalo na mga personalidad na naiuugnay sa flood control scandal. Simula nang maupo si Remulla bilang ombudsman noong October 2025, nakasuhan nito ang iilang tinaguriang big fish sa anomalya sa flood control projects sa bansa. Kabilang na sina dating Senator Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada at dating House Appropriations Chair Zaldico na pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Ayan mga kababayan, yun ang balita no. Talagang matunog po ito na posible kaya ito mangyari mga kababayan na ipa-impeach nila itong si Boyeng Rimulya. So abangan natin po sa mga susunod na araw. Mag-comment kayo mga kababayan
kung pabor ba kayo na ma-impeach itong si Ombudsman Boying Rimulya. So ngayon naman pag-usapan din po natin itong pahayag po ni So anong authenticity ang itong sino nga itong na to? Nakalimutan ko mga kababayan. Basta isa po siyang analyst itong si Malutikia mga kababayan. So pakinggan natin kasi hindi siya kumbinsido dahil itong kinuha daw na ebidensya laban kay VP Sara Duterte ay hindi siya kumbinsido na eksperto sa pagkukuha ng mga ebidensya laban dito kay VP Sara Duterte. So pakinggan niyo po itong pahayag ni Malutikia mga kababayan. ginawa? Anong test of authenticity? Wala. Pero nag-aaksaya tayo ng panahon simula kaninang hapon hanggang ngayon dito sa witness na ito na hindi naman expert. Diba? Sana ang prosecution ay kumuha talaga ng expert. At sinubject, apart from the transcript, sinubject ng anthropologist, psychologist, para makita ano ba yung intent. So iba yung act itself at saka ano yung intent. Kasi yung intent, ang kailangan doon, maipakita na yung threat ba niya ay totoo? So, hindi ko maintindihan kung bakit nagkaganito ang witness ng prosecution on the charge na sa tingin nila ay madaling i-prove. Napakahirap i-prove ang intent. At wala silang present na witness that can prove intent of those videos. Magandang hapon. Salamat po sa inyong panahon. Ma'am, ito pong pag-forensic na witness ng nagpapatuloy However, digital forensic. Ano po masasabi po niyo dito, ma'am? Ito po ay daw po. press con or Alam mo, hindi ko maintindihan kung tunay na digital forensic yan. Kasi kung titingnan mo yung testimonya niya, ang parating niyang sinasabi, kinukunan niya, pinophotograph niya, linalagay niya sa laptop niya, tapos nag-execute siya ng affidavit on authentication. So walang forensic. Anong ginawang analysis doon? Kasi the moment mong i-splice o i-edit, hindi na yun yung original Tama. video, no? At saka ang pangalawa, parati natin tinatanong, ang dami ng technology these days para sa digital forensic. At yaan ay marami ng ginagamit ng iba. Hindi siya tao ng Meta. Humingi lamang siya sa Meta ng pwede ba naming i-retrieve yung original. Pero hindi niya kaya mag-testify na katulad ng Meta. Kasi kinuha lang niya di ba? Tapos sinubject niya dun sa napakasimpleng way ng digital forensic. Pangatlo, hindi ibig sabihin kaya mo mag-digital forensic na kaya mong i-determine nagkaroon ba ng ganong activity, sino ang gumawa, kailan ito ginawa, yung bang recording ay genuine. Kung yun ay ginawa mo, hindi ibig sabihin, pwede mo nang sabihin na magsasabi mo ang intent. No? Yung digital forensic kasi may actus, yung actus ay yung ginawa, yung activity, no? At meron tinatawag na mensa res, na ang ibig sabihin nun ay intent. So itong witness na ito can only talk about, oo, kinuha ko yan, grinab ko, linagay ko sa sarili kong computer, print out ko. Kaya nakikita natin, nag-print out, tapos naghihingi siya ng permiso na
na ma-unseal yung USB. Anong authentication ang ginawa doon? 'Di ba? Parang tayo, may pinapanood tayong movie, dinownload natin, linipat natin sa computer natin, sasabihin natin, no, authentic 'yon. Paano mo masasabing authentic? So dapat meron siyang ginawang paraan to check the authenticity. Hindi porke sinirox mo, 'di ba? Dapat ang ginawa nila, o ito ang video, ano ang transcript niyang bidyong 'yan? 'Di ba? So makikita mo, yun ang sinabi ng bidyong 'yan. Wala ako naririnig na transcript. Ang sinabi lang, ito yung video, tingnan niyo yung video. Tapos ang pagka-present pa ng video, dun sa exact na linya na gusto niyang i-prove yung karakter ni BP. Tapos dun sa exact na linya kung saan nagsalita ang presidente, kung saan nagsalita ang speaker na tinitira si Vice Presidente. So anong authenticity ang ginawa? Anong test of authenticity? Wala. Pero nag-aaksaya tayo ng panahon simula kaninang hapon hanggang ngayon dito sa witness na ito na hindi naman expert. 'Di ba? Sana ang prosecution ay kumuha talaga ng expert. At sinubject, apart from the transcript, sinubject ng anthropologist, psychologist, para makita ano ba yung intent. So iba yung act itself at saka ano yung intent. Kasi yung intent, ang kailangan doon, maipakita na yung threat ba niya ay totoo? So hindi ko maintindihan kung bakit nagkaganito ang witness ng prosecution on the charge na sa tingin nila ay madaling i-prove. Napakahirap i-prove ang intent. At wala silang present na witness that can prove intent of those videos. Refrain from characterization. Ma'am, sa Testifying digital what the forensics, pwede ko siya Your Honor, interpret ng I sa hearing. just described it. Sa Pwede angulo po, siyang... ma'am, mag-interpret ng state of mind, ma'am. What state of mind doon po sa hearing? Hindi. Kailangan mo ng ibang tao dyan. Kasi yung pag-establish ng mens rea, kailangan mo may psychological evaluation, kailangan mo may expert interpretation nung evaluation, di ba? Kailangan mo may corroborating witness yun, at saka kailangan mo ng contextual evidence. Kung wala yun at ang present mo lang based on digital, supposedly, hindi yun naman forensic yung ginawa niya eh. Wala siyang ginawang forensic. Ang sinabi lang niya na consistent, kumuha sila ng galing sa Meta, kinumpare nila, sinave niya sa kanyang computer. Yung pag-save sa kanyang computer, questionable na yun eh. 'Di ba? At saka, yun ang ngayong sinave sa USB o print out. Pero ano yung content? Nasaan yung transcript? Wala ang pre-present na transcript. Ma'am, last question. May probative value ba itong testimony ng prosecution? First Ni Calino? Opo, araw. Sa tingin ko'y wala. Kasi paano mo malilink dyan? Siya ba ay kaya niya magsalita ng intent ni respondent? Ni Vice President? Alam niya ba? Yung bang inatter niya, yun talaga ang intent ni Vice President? Wala. Ang pinag-uusapan lang natin for the past how many hours is a video. That's it. And the video, unfortunately, cannot talk and say, yes, that is the intent. It has to be interpreted. And not a Kalilong, not this witness, he cannot interpret the intent. Ma'am, maraming salamat po sa inyong panahon, ma'am. Thank you po. Okay. Salamat. Ayun mga kababayan, yun po yung buong pahayag po ni political analyst Malutikia patungkol nga dito sa testigo ng prosecution mga kababayan, na nagtataka siya na itong kinuhang testigo ay mukhang kaduda-duda mga kababayan. So mag-comment po kayo anong masasabi nyo dito sa pahayag po ni Malutikia.
sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din mga kababayan ng ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.